Pag ang pusa ay laging nadatnan ang bahay mo, lalong-lalo na pag ito ay hindi sa'yo, ibig sabihin nito ang bahay mo ay swerte. Pag ang pusa naman po ay laging nakatingin sa iyong bintana, ito po ay nag-a-attract ng maraming swerte o yaman na papunta sa buhay mo. Ang tulugan ng pusa at ang pagkainan niya ay dapat po hindi mo ilagay sa wealth area ng iyong bahay dahil ito po ay magdidrain sa iyong kapirahan. Pag ang pusa mo naman ay laging natutulog malapit sa main door, ito po ay nagbablock ng mga kamalasan na posibleng papasok sa iyong buhay. Pag ang pusa mo po ay laging nagkakalmot sa kanyang mata tapos nakatingin siya sa mayaman na bahay, darating ang araw po sa pamahiin, ikaw din po ay yayaman. Pero pag ang pusa mo ay laging nakatingin, nagtatambay sa bintana, ibig sabihin po, ikaw po ay palaging may darating na swerte at yaman. Nag-a-attract kasi yan ng yaman pag lagi nakatingin ang pusa mo sa bintana na malayo ang tanaw. Ang balahibo ng pusa ay pwede mong magamit pangontra sa toxic na tao. Ito po ay ilagay mo sa pula na pouch at ito po ay ihang sa main door at ito po ay magpo-protect sa'yo sa toxic and evil eye na mga kapitbahay o mga tao sa buhay mo. So, protect you from toxic people. Pero pag ang pusa mo ay laging nagkakasakit sa bahay mo, ibig sabihin, hindi maganda ang enerhiya sa iyong bahay. Pag ang pusa mo po ay laging nagkakalmot sa kanyang mata at ito po ay nakatingin sa mayaman na bahay, darating ang araw na ikaw din po ay yayaman. Kaya napakaswerte kung ang bahay mo ay may pumapasok na pusa at ito ay mahimbing na natutulog sa mga area. Ito po ay bantayan mo dahil ang area na yan ay swerte. Tandaan, pag may alaga kang pusa, ito ay nagbibigay ng swerte at nag-aalis ng malas sa katawan ng tao at sa bahay